So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice and nandito ulit ako mga kamamay upang magbahagi o mag-share na naman sa inyo ng isang makabuluhang tips tungkol na naman walang iba sa ating mga buhay, pag-ibig. Ayan, so mga viewers natin dyan, mga subscribers natin dyan, especially yung mga subscribers nating marurupok dyan, mega shoutout po sa inyo. Ayan, para sa inyo na naman tong topic natin, para sa inyo na naman yung mga tips na ating i-share ngayong araw na to dito sa video ito. Pero bago natin pag-usapan ang ating magiging topic ngayon, isa lang hinihiling ko, if ever mga kamamay nagugustuhan nyo po yung mga love advices na aking ginagawa dito, please, sana po, huwag niyo po sana kalilimutang pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko pong i-share sa inyo. So mga kamamay, may hihilingin lang sana ako sa inyong isang pabor. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe din sa ating isang channel. So, Home of Love Advice. Nag-upload din ako dyan mga kamamay ng mga love advices na maaari niyo pong makapulutan ng mga tips and aral para po sa inyong buhay pag-ibig. Kaya kung gusto niyo at kayo po ay updated, natapos nyo na yung mga love advice na aking sinishare dito, pwede po kayong mag-jump dito sa isa nating channel. Ulitin ko, Home of Love Advice, yan po ang ating second channel. Alright? So at this moment of time mga kamamay, napakaganda na magiging topic natin ngayon. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hanapin ka ng isang lalaki? Which is, ibig sabihin, hahanapin niya ang attention mo, siya naman ang maghahabol sa'yo, ikaw naman ang gusto niyang makita palagi. Yan ang gusto kong inyong mawari. Alright? So, wag natin masyadong patagalin mga kamamay. So, ano nga ba yung number 1 tips ko upang hanapin ka ng isang lalaki? So, mga kamamay, yung number 1 tips ko sa inyo is wag niyo pong pakahabaan ang pakikipag-usap sa isang lalaki. Okay? Huwag pong mahabang oras ang ibigay nyo sa pakikipag-usap sa isang lalaki. Bakit po mga kamamay? Ang isa po kasing lalaki is napakabilis niyang manawa, napakabilis niyang magbago ang isip, magbago ng feelings, magbago ng gusto. Okay? Kaya kung ako sa inyo mga girls, para hanapin ka ng isang lalaki, huwag mo masyadong habaan ang pakikipag-usap sa kanya. Yung tipong huwag mong ibigay lahat ng information na tinatanong niya sa iyo. Okay? And especially, huwag kang magre-representa na ibigay yung lahat ng information mo sa iyong sarili. Anong ibig kong sabihin? Especially, kung kayo man is bago pa lang sa relasyon, bago pa lang kayong nag-uusap, bago pa lang kayong nagkakakilala, bago pa lang kayong nag-aalaman or getting to know each other, ika nga. Huwag niyo pong ibibigay lahat ng impormasyon, especially yung mahalagang impormasyon sa inyong kausap na lalaki. Bakit po? Kasi po ang isang lalaki, sabi ko po sa inyo kanina, kapag ka nakuha niya na po, nalaman niya na po lahat ng impormasyon sa inyo, bigla na lang po yang mawawala, magpapahinga, mag-ghost at hahanap ng iba. Hahanap ng iba na po pwedeng kilalanin, tanungin. Okay? At ma-challenge sila. Kasi kapag nakita nila ang kabuuang ikaw, alam niyo na yung backgrounds mo, alam niyo na yung mga favorites mo, kilala niya mga magulang mo, ilan kayo magkakapatid, lahat nalaman niya na. Okay, so wala nang challenge, wala nang trail, wala na siyang pwedeng itanong kasi mauulit na yung kanyang itatanong in case na nag-usap pa kayo. So ang mangyayari dyan, nahanap siya ng ibang babae na pwedeng tanongin, kilalanin, at pag nakita niya na mas upgraded yung babae kaysa sa inyo, hindi na kayo babalikan, hindi na kayo hahanapin ng mga yan. So, to make sure na talagang magstay sa'yo ang isang lalaki, mas tumaas yung curiosity ng isang lalaki para kilalanin ka at para mahulog sa'yo, huwag mong ibigay agad lahat ng impormasyon na meron ka. Okay? Especially kung ikaw ay babaeng nag-i-improve, nag-self-improve, babaeng may trabaho, babaeng may maayos na status sa buhay, ibig sabihin is, yan yung hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. So, kaya huwag niyo pong sabihin. Para sa ganon, hindi siya magka-idea kung sino ba yung babae na kailangan talaga niyang ingatan, kailangan talaga niyang mahalin, kailangan niya talagang hanap-hanapin. Okay? So, hayaan niyo po talaga na puso niya yung magpasya kung dapat ka ba niyang ibigin, dapat ka ba niyang mahalin. Hindi depende doon sa inyong background. Okay? So, o kaya naman doon sa inyong status. Alright? So yung isa kong tip sa inyo mga kamamay, huwag kayo masyadong makipag-usap sa isang lalaki upang maiwasan ang pagbibigay nyo ng sobrang daming impormasyon tungkol
sa inyo. So sa ganyang pangyayari, sa ganyang proseso, sa ganyang sistema, mas lalo kang hahanapin ng isang lalaki kasi nandun yung eagerness niya para mas kilalanin ka pa. Alright? So number 2, huwag mo siya laging paghigpitan. Okay? Huwag mo siya palaging pagbawalan. Kasi ang isang lalaki ganyan. Ang nature ng isang lalaki, the more na pinipigilan mo siya, the more na hinihigpitan mo siya sa ibang bagay, the more na nalulungkot siya, at the more na nangyayari pang hindi siya nagpapaalam sa iyo para lang gawin yung isang bagay. Gusto mo bang mangyari yon? Yung tipong hindi siya nagsasabi sa iyo para lamang gawin yung gusto niyang bagay sa kanyang sarili. For example, gusto niyang gumala with his tropa. Okay? Tapos ikaw, kontrabida ka sa kanyang buhay. Huwag kang sumama dyan. Please, ako na lang samahan mo. Hindi ka pwedeng sumama dyan. Bad influence siya sa buhay mo. Kapag ganyan ka ng ganyan, hindi mo siya hinahayaan na sumaya sa ibang mga tao, sa ibang kanyang mga kaibigan, sigurado ko, yan ay makakaramdam ng pagkahigpit sa iyo. Okay? At kapag humigpit ang naramdaman niya sa iyo, o hindi yung ibig sabihin ay hindi ka good influence sa kanya, hindi ka niyan hahanapin. Sino ba namang gusto, okay, ng isang tao na makasama niya kung sa lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin is pinaghihigpitan siya? Diba? Na parang nararamdaman niya sa lahat ng kanyang desisyon, sa lahat ng kanyang gagawing bagay, sa lahat ng kanyang pupuntahan is nakakontra ka. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag nyo silang masyadong paghigpitan. Para sa ganon, kapag nakasama niya yung mga barkada niya at hindi ka magchat-chat sa kanya, mamimiss ka niya, maiisip ka niya, hahanapin ka niya. Bakit? Sasabihin niya sa kanyang sarili, nakakasawa palang kasama itong mga kaibigan ko na to. Kamusta na kaya ang aking si Darling? Kamusta na kaya ang aking si Babe? Diba? So ikaw mismo ngayon ang hahanapin niya. Okay, kapag yung mga kaibigan naman niya ang kanyang kasama, ikaw naman yung papasok sa kanyang isipan. Diba? Common sense mga kamamay. Kapag sila ang kasama, ikaw yung hahanapin. Kaya kahit wala kang sabihin, wala kang chat sa kanya, siya mismo yung magchat-chat. Baka nga tawagan ka pa kapag na-miss ka nila. Alright? So number 3, iwasang magduda at matuto kayong magtiwala. Mga kamamay, para hanapin ka ng isang lalaki, dapat nandoon yung tiwala mo sa kanya. Hindi ka dapat nagdududa sa lahat ng ginagawa niya. Okay, ang hirap kasi sa mga babae. Okay, ang bilis magduda, ang bilis maghinala. Diba? Kahit ako, kapag ang jowa ko, sobrang ganyan, sobrang naghihinala, sobrang nagdududa, sobrang nagseselos. Diba? Hindi ko hahanapin yung ganyang babae kasi toxic yan eh. Toxic sa sarili ko yan. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Wala naman akong ginagawang bagay na pwedeng iksama ng kanyang damdamin. Tapos pinagsisilosan pa ako. Sa mga lakad ko, minakasama lang akong babae, minakausap lang akong babae. Ang bilis niyang magduda, ang bilis niyang maghinala, kesyo nang bababae raw. Kesyo pinalitan ko na raw siya. Diba? Sino ba namang lalaki ang gugustuhin ng isang babae na ganyan? Yung tipong walang tiwala at palagi na lamang duda. So mga kamamay, para hanapin kayo ng isang lalaki, matuto kayong magtiwala, huwag kayong maghinala, at iwasan nyo rin ang magduda palagi sa kanila. Sa isang relasyon, napakahalaga ng tiwala. Ang tiwala po kasi, iniingatan yan. Ang tiwala po kasi, kailangan yan ang hindi masisira sa pagitan ninyong dalawang magkarelasyon. Okay, ang tiwala kasi kapag nagbigay ka ng tiwala sa isang tao, sa isang babae, sa isang lalaki, kailangan niyang ingatan. Kasi once ng isang tao sinira yung tiwala, sigurado ako mga kamamay, hindi ka nahahanapin ng isang tao. Bakit? Wala nang tiwala sa iyo eh. Wala na yung pagmamahal o nabawasan na yung pagmamahal. Kasi nga yung mismong tiwala sinira. Yung tiwala, nawala. Kaya mga kamamay, iuulitin ko sa inyo mga girls, yung tiwala, ingatan nyo. Yung tiwala, buuin nyo. Huwag nyo hahayaang mapabagsak kasi kapag bumagsak yan at nadurog, nawasak, sigurado ako, hindi nyo yan muling mabubuo pa. Okay? Kahit ano pang gawin ninyo. Kaya mga kamamay, isang tips ko sa inyo para hanapin kayo ng isang lalaki, matuto kayong magtiwala at limitahan nyo ang pagdududa sa kanila. So next, magpaka-busy ka sa mga ginagawa mo. Mga kamamay, napaka-effective din pong bagay nito para sa ganon, hanapin ka ng isang lalaki.
Kapag po kasi busy ka sa karir mo, busy ka sa self-improving mo sa sarili mo, busy ka sa karir mo, busy ka sa trabaho mo, busy ka sa pagpapaunlad sa sarili mo, talagang hahanap-hanapin ka ng isang lalaki. Talagang sisilipin ng isang lalaki ang atensyon mo. Bakit? Kasi napaka-busy mo. Hindi ka palaging available. Okay? Marami kang ginagawa. Okay, hindi mo priority ang pag-ibig kundi ang kung paano ka aasenso sa buhay mo. Kapag ganyan ka mga kamamay, tataas ngayon ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Bakit? Ang hirap mo kasing i-reach, ang hirap mo kasing hanapan ng oras. So ite-treasure niya kapag once na nagbigay ka ng oras sa kanya, ite-treasure niya. Bakit? Ang hirap mo hanapan gold ang oras mo. So pagka ganyan, napakataas ng tingin sa iyo ng isang lalaki. High value, masiingatan ka at palagi kanyang hahanapin. Kasi nga, ang hirap mong hanapan ng oras. 'Di ba? So iisipin niya ngayon, paano ko kaya 'to hahanapan ng oras? Paano ko kaya 'to makakasama? Kasi napaka-high standard nito, napaka-high value woman nito, 'di ba? So kapag ganyan mga kamamay, busy ka, sila mismo yung magte-take ng oras para maghintay para makasama ka. Tandaan nyo yun mga kamamay. So yung willingness nila na maghintay sa oras ninyo, yun po ang tinatawag na paghahabol na ng isang lalaki sa isang babaeng katulad mo. Okay, kapag willing naman ang isang lalaki na maghintay, ibig sabihin, seryoso ang lalaki, talagang gusto niya or talagang willing siyang maghintay kahit gano'n pa katagal, makasama ka lamang. Okay, dyan mo masisigurado o masusure na talagang totoo ang pag-ibig ng lalaki sa kagaya mo. Alright? So next, huwag ka gaano mag-focus sa kanya. Gaya na lagi ko sinasabi sa inyo, huwag laging pag-ibig, huwag laging pagmamahal ang inyong atupagin. Baka kasi mamaya sa pagpo-focus mo sa kanya, yung oras mo lagi lang nasa kanya. Bakit? Inaabangan mo siyang mag-message sa maghapon, halos maghapon na yung lumipas, saka aabang mo sa kanyang message, sa kanyang tawag, sa kanyang video call, pero hindi ka naman mini-message, di ba? So huwag kayong ganyan mga kamamay. Hindi po kayo hahanapin ng isang lalaki kapag lagi kayo nag-abang sa kanyang mga message. At saka abang nyo mga kamamay, nangatin na yung kamay ninyo para kayo na mismo yung mangunang mag-reply sa kanya. Okay? Sabihin nyo naman, tagal ba namang mag-reply nito? Ako na nga lang magre-reply sa kanya. Tawagan ko na kaya. Kapag nangulit kang ganyan, negative yan. Kapag nangulit kang ganyan, minus point yan sa pag-ibig ng isang lalaki sa inyo. Lalong hindi po kayo hahanapin. Kasi hindi nyo po sila binibigyan ng pagkakataon na ma-miss kayo, na hanapin kayo, di ba? Kasi chinachat nyo na siya. Kasi mini-message nyo na siya. Kasi tinatawagan nyo na siya. Which is mali po yung ginagawa ninyo. Hindi po sila ang hahanap sa inyo. Hindi po sila ang makakamiss sa inyo. Bakit? Kayo yung nagme-message Hindi nyo hinahayaang ma-miss kayo ng isang lalaki. So, sino ngayon na maghahabol? Di kayo. Kayo mga girls na maghahabol. Bakit? Kayo yung naghahanap ng oras Kayo yung naghahanap ng atensyon Bakit? Nangungulit kayo Hayaan nyo po na kayo yung isipin ng isang lalaki. Hayaan nyo po na kayo ang hanapin ng isang lalaki. Kapag wala kayong chat, wala kayong text, sigurado ako, darating ang panahon na hawakan ng isang lalaki yung kanyang cellphone para i-message ka, tawagan ka, o i-video call ka. Ganyan ang kailangan mong gawin upang hanapin ka ng isang lalaki. And last, magbigay lamang ng sapat na pagmamahal. Okay? Napakahalaga din nito mga kamamay. Yung tipong sakto lang ang ibinibigay yung pagmamahal sa isang lalaki. Huwag sosobra, huwag kukulang. Bakit po? Lagi ko sinasabi, lahat ng sobra ay hindi maganda mga kamamay. Kasi kapag nagmahal ka ng sobra, lagi mo siyang hahanapin, pag-iigpitan mo siya, lagi mo siyang i-chat-chat, napaparanoid ka na, sobrang dami na ng oras mo sa kanya, di ba? Hindi ka na makatulog, lagi mo lang siya kinukulit. Kapag mahal mo kasi isang tao, ganyan pinapakita mo lahat, verbal, sinasabi mo lagi, mahal mo yung tao. Tapos lagi mo siyang kinukulit na magkita kayo, nagiging needy ka na. So iwasan niyo pong magmahal ng sobra. Bakit po? Kasi po ang isang lalaki kapag sila ay binigyan ng sobrang daming oras ng pagmamahal, na nauumay po sila, nawawala na po sila ng obligasyon sa relasyon. Bakit? Kasi yung papel nila, sinasakop nyo na rin.
na sa halip na mamiss kayo ng isang lalaki, hindi nyo hinahayaan. Okay, bakit? Kinukulit yun ng kinukulit hanggang sa makulitan yung lalaki. Di ba? So, sana mga kamamay, kung minamahal yung isang lalaki, hayaan yung mamiss kayo nila. Hayaan yung makita ng isang lalaki ang halaga ninyo sa inyong relasyon. Pagbigyan nyo naman silang gawin ng kanilang obligasyon sa inyong relasyon. Hindi yung sobrang daming pagmamahal ang ibinibigay ninyo hanggang sa nakulitan na, hanggang sa nasakal na yung lalaki dahil sa inyong kamo-monitor. Diba? Huwag mong gawin to, hindi ka pwede dyan, hindi ka pwede sumama dyan. Diba? Nakakaano yun? Nakaka-trauma yun mga kamamay sa isang lalaki. Yung tipong kinokontrol nyo na sila dahil sa sobrang pagmamahal, maling-mali po yung ginagawa ninyo. Para hanap-hanapin kayo ng isang lalaki mga kamamay, dapat matuto kayong magbigay ng sapat na oras o sapat na pagmamahal sa isang lalaki. Okay? Hayaan niyo po sila na maghabol sa inyo. Hayaan niyo po sila na sila naman ang maghanap sa inyo mga kamamay. Kung i-chat-chat niyo man sila, wag mayat-maya, wag sobrang dami. Kailangan pag nag-usap kayo, kung kailan na lang ulit. Ang mahalaga dyan, mahal yung isa't isa mga kamamay. Yung pagmamahal ninyo, tama lang, sapat lang. Hindi sobrang daming panahon, hindi sobrang daming pagmamahal. Yung sapat lang mga kamamay. Alright? So sana mga kamamay makatulong sa inyo ang ilang mga tips na i-share ko upang sa ganun is, lagi kang hanapin ng isang lalaki at tipong siya naman ang maghabol sa inyo. Okay? So bago ko tapusin ito mga kamamay, gusto ko lang i-shoutout ang ating ilang mga subscribers dito na palagi nanonood ng ating mga love advice. Okay? So mega shoutout kay Rachel Combaticuna. Ayan, magandang araw po ma'am. Kay Jennifer Carlos, magandang araw din po mga kamamay. Kay Annalyn Fernandez ng Spain. Ayan, so mega shoutout po dyan mga kamamay. Thank you. And kay Lina Caparida ng Alfonso Cavite. Ayan, so ang dami natin mga subscribers na nagpapa-shoutout. So sana po ay okay lang kayo mga kamamay. At sana rin po ay okay din ang inyong mga buhay pag-ibig. Ayan. So bago ko tapusin ang simpleng video ito mga kamamay, don't forget na i-subscribe din po at panoodin ang ating mga videos na ginawa doon sa ating isang channel, Home of Love Advice. Yan po ang pangalan ng ating isang channel. At sinisigurado ko po sa inyo mga kamamay na isang makahulugan at makabuluhang mga video rin ang aking i-upload sa ating isang channel. Alright? So far, maraming salamat at ako'y natutuwa sa inyong masugid na pag-suporta at pagtitiwala sa ating mga videos na ginagawa. Tayo po ngayon ay almost 40,000 na. And yung ating isang channel is almost 1,000 subscribers na. And maraming salamat po sa inyong lahat ng inyong pagtakilik sa ating mga video and love advice na ginagawa. And bago ko tapusin ulit to, gusto ko sanang malaman kung bakit tinatapos mo yung mga video yung ginagawa ko. Comment mo naman kung ano ang dahilan at syempre lagay mo na rin ang pangalan mo at kung taga saan ikaw. Ayan, so mahal ko po kayo mga kamamay. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.